So, meron nga ako na-discover na panibagong loan application at mukhang ito na yung sagot sa inyong pangangailangan financially. Dahil dito ay pwede kang mag-loan at bayaran ng 3 months up to 1 taon. Mabilis ang proseso. At 0% interest. Up to 20,000 pesos ang pwedeng mautang dito. At ang pwedeng mag-loan ay 20 up to 60 years old. Syempre, para malaman natin kung totoo to, ay kailangan muna nating subukan lahat. Kaya samahan nyo ko hanggang dulo para malaman natin kung talagang legit at tama itong mga pinagsasasabi nila. Panoorin nyo muna hanggang dulo bago kayo mag-download or mag-install. Syempre, bago ang lahat is, kung bago ka pa lang dito, ay may nilagay akong mga links dyan sa may description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest legit sa unang loan nyo. So, click nyo lang yung links dyan sa may description box sa baba at sa may comment section. Pwede nyo yung itry, pero lagi nyo munang basahin yung loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. Syempre, hindi mawawala ang ating GCash giveaway worth of 1,000 pesos. Kailangan lang ay nakasubscribe kayo dito. Lagi kayong updated sa may mga ina-upload ko at huwag kalimutang i-PM ako sa may Facebook page ko para maisali ko na kayo. At shoutout nga pala sa lahat ng mga nagko-comment sa may mga ina-upload ko. Thank you so much sa inyong lahat. So, nababasa ko lahat yan. At itong loan application nga na to ay ang ePerash or ePerash. So, ayun. Nakalagay nga sa kanila ay fast approval dahil as fast as 3 minutes lang ay malalaman mo na agad yung resulta kung ikaw ba ay aprobado dito or hindi. So, ayan nga, nai-install ko na at ito yung unang bumungad sa akin. Ayan, request for permission. So, nakalagay dito ay camera. Okay, sige, i-agree natin. Oh, camera lang. O, sige. So, ito ay, ayan na yung homepage niya. Nakalagay dito ay instant personal loan up to 20,000 pesos. Kaso lang parang may mali dito kasi may nakalagay na calendar tapos orasan. So, ito siguro yung term kung gaano katagal babayaran. Kaso ang nakalagay is up to 120 pesos. So, what's the meaning of that? Pero, mali naman natin, nagka-typo lang. So, sige, i-apply na natin. So, syempre, hindi mawawala ang phone number sa verification code. Ayan, lalagay ko lang yan. Tapos, mag-login na tayo. Ay, nabago po ang short term. So, ito parang 7 days lang yata. Pero, wag tayong judgmental. Sige, apply na ulit. So, dito ay meron lang 4 na step. At kakaiba yung kanilang application, ha? So, ayan, parang application form talaga na finifill-upan. So, okay, lagay lang yung first name, middle name, last name, yung gender, mamili ka lang dyan, yung birthday, education, marital status, ano yung dahilan ba't ka maglo-loan, may pamimilian lang yan, basta lahat na may arrow na yan, may pamimilian dyan. Ayan, loan purpose, province, city, barangay, detail, address, at email. So, ayun, sa step 1 pa lang, parang sobrang dami na agad dinahanap, ano? Okay, so continue. Ito pala ay pamimilian sa may loan purpose. Pwedeng business, personal use, education, medical, at others. Next naman is identity information. Pero kasama na dito ang emergency contact. So, ilan kaya ang hihingin na to? So, syempre, sa work information muna tayo. Ayan, occupation, ano yung trabaho mo, mamimili ka lang dyan. Anong industry yon? Company name, ilagay mo lang dyan. Kahit na hindi buo, ilagay mo na din. Monthly income, kung gaano kalaki sinasahod mo. Tapos, working years, kung gaano ka nakatagal dyan nagtatrabaho. Saka yung company phone number. So, dito naman sa may company phone number ay minsan ang ginagawa ko is number lang ng relatives ko. So, huwag kayo maingay. Syempre, mali naman natin kung legit nga ba talaga, no? So, ayun na nga, emergency contact. At dito sa may emergency contact ay 3 lang ang hinahanap nila. Okay, so ilagay mo lang kung kaano-ano mo sila, tapos phone number nila at kumpletong pangalan. So, dito ay may nakalagay naman na buburahin din naman daw nila yung contact information once na ma-determine nila yung risk profile mo. So, kung legit ka naman is, ayun, buburahin din naman daw nila agad yun. So, next na tayo. Ayan, step 3 na, document type kung anong ID ang ilalagay. So, eto yung mga pamimilian na ID. Sobrang dami din. UMID, TIN, SSS, drivers, passport, pag-ibig, voters, PRC. Ayan, GSIS, PIC, PSN, postal ID, NBI. So, hindi ako familiar sa may iba na to. So, ayun, ilalagay mo lang yung government ID number pag nakapili ka na. Tapos,
pipicturean yung harapan at magse-selfie ka. Katunayan na ikaw yung naglo-loan sa sarili mo. So, hindi yung ginamit lang ng ibang tao yung ID mo. So, last step na, so akala ko ay matagal. Kasi parang umpisa pa lang, ang dami na agad sinasagutan. So, dito, you can add 2 different receiving accounts to a more successful disbursement. So, dito is meron kang choice kung isa lang ilalagay mo na disbursement account or dalawa para daw mas mabilis. Sige, so add account na ako. Pwede ditong bank transfer sa e-wallet. Okay. So, dito is lagay mo lang yung name, bank name mo, saka bank account number kung bangko. Pero sa e-wallet naman is meron ditong channel na GCash at GrabPay. Oh, wala yung Maya. Sige, GCash at GrabPay. Minsan kasi kasama yung OmniPay, ShopeePay, yon. So, ilagay lang yung e-wallet account number. At eto na yung lalabas. Pwede ka nga daw mag-add ng new account para mas successful daw, mas mataas ang chance. So, ayun, in-next ko na. At eto na nga yung pinaka-exciting part. So, talagang legit nga ba? Or what? So, ang na-aprobahan sa akin ay 1,000 pesos at ang loan term ay 7 days. So, ayun, nakakaloka to. Merong slider, pero 1,000 lang talaga yung pwede. At yung mga details ay eto. Ang babayaran ay 1,070 lang. Pero, eto yung mga mababawas. Ayan. 105 sa may credit assessment fee, 140 sa platform service fee, 105 sa account management fee, 50 pesos para sa withdrawal service fee, interest na 70 at saka disbursed account ay 600 pesos na lang ang matatanggap sa may 1,000 pesos na ibibigay sa iyo. Kaya mainam yung mga ganitong ginagawa nyo na nanonood kayo ng mga loan application review para hindi kayo madali agad. Naakala nyo yun na talaga yung matatanggap nyo pero hindi. Good thing naman dito is in-enumerate nyo talaga kung saan mapupunta. So siguro ito yung mga kinukuha nila na to. Ito yung mga pinapapasahod sa mga agents nila. Yung mga inuutosan nila na mangharas sa mga hindi nakakabayad. Grabe. So ayun, sobrang daming matatanggal. Dito pa lang ay no na tayo dito. So, kung nanginginig ang kamay mo, ilayo-layo mo at baka mapindot mo itong continue. Dahil pagka napindot mo na yan, ay nako, 600 lang matatanggap mo. So, dito is, meron kasing arrow sa may loan term, baka may pamimilian. Pero wala namang pamimilian, isa lang, 7 days lang. So, ayun na nga, hinati pa talaga nila sa 2 pagbabayad. So, eto nga yung nakakaloka. So, eto na nga yung unang pagbabayad, 1,069.9. Tapos, yung pangalawang pagbabayad is 0.1. So, saan ka nakakita nun? Nakakaloka yung mga platform na to. Grabe. Ang dami nilang time na gumawa ng ganito, no? So, yung unang pagbabayad is February babayaran. Pero yung pangalawa is July pa. Tapos, ang babayaran mo lang 0.1. Nakakaloka, di ba? So, ayun, lumubay-lubay kayo ng pag-i-install, ng pangungutang. Lalo na kung ganito lang din naman yung makikita nyo. At syempre, pagka ganitong no ako dito, hinahanap ko na agad yung delete account. So, ayun, walang delete account dito na choice. Walang option na ma-delete ang account mo. Kaya, uninstall at ratean natin to ng mababa. Sabay-sabay tayo para matanggal na to at wala nang mapahamak pa. At ang rating nga pala na to ay 2.3 at sobrang bababa. Kaso lang, yung mga agent daw dito ay lahat sinungaling at bastos. I-o-offeran ka daw ng 30 days pagka ikaw ay nagbayad ng maaga. Pero pagkayari mo daw magbayad is wala na silang paramdam. So ayun, wag na wag kayo ditong maglo-loan. Ayan, sabi nila, hindi nila nire-recommend to at ako din, hindi ko din nire-recommend. So ayun, text din ng text tong iPerush na to. Talagang araw-araw nagte-text sila, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Pati weekends nagte-text sila para lang maengganyan na mag-loan yung mga tao. So ako ayun, tinetext nila. Pero wapakels, ayun, i-rate natin sila ng mababa sa Play Store at App Store. So yun lang, kung meron kayong na-try na ganito din yung loan details ay comment nyo dyan sa may comment section para malaman din ng iba na nangungutang at balak mangutang para hindi na nila matry. So ayun, for awareness na din,
At ang pinakatanong nga dito ay nangaharas ba to pagka hindi ka nakapagbayad? So ang sagot ay yes. Nangaharas to at talagang ite-text blast ka nila. So ayun, kagaya din ng ibang OLA, grabe yung mga agents dito, wag na wag nyong itatry. So ayun lang, thank you for watching.